Tanggalin muna natin itong ating uniform kasi palaban natin sa anak natin. Kahit bata lang, turuan mo kami, kaya na may washing yan. Pagkatapos, lagay dyan. kunin mo na yan. Magluluto naman ulit si Mrs. ng pandesal. So, ganyan niya magluto ng pandesal. Ito na po yung luto niya. Napakasarap. So, nandito kami sa bagong trabahoan namin. Ito po ay eskwelahan ng mga nurse dito. At saka dormitory. Advantage dito mga kabayan kapag yung anak mo mag-aral ng nurse dito. Kapag maliit dito sa lumaki, madali lang sa makapagtrabaho. Smile kayo, smile. Kasi picture ito. Yan, nandito kami ngayon, kumakain kami ng pizza at saka french fries. Tapos ito po. Ay wow, grabe. Ang sarap naman yan pag naluto. Ano yan ma? Bula-bula? Ha? Bula-bula. Bula-bula. Magluluto naman ulit si Mrs. ng pandesal. So ganyan niya magluto ng pandesal. Mano-mano lang yung pagluto niya kasi wala kaming gamit. Of course. Wala kami nung pang-mix. Ano yun ma? Motor? Uy. Wala kayong mixer. Kasi medyo mahal. Naghahanap pa kami nung sa sale mga kabayan, yung sa online. Kaso hindi kami maka-timing. Don't touch. Kasi may nauuna. Ayan, lulutuin niya ni Mrs. Mamaya, antay tayo. May ube naman kami dyan. Ayan, ito na po yung luto niya. Ayan, napakasarap. Marami. Ano pa dito? Ngayon mga kabayan, papunta kami ng kasama ko sa may office. Magre-renew kami ng bagong kontrata. Ito yung umaga natin. Meron siyang snow. Pero warm naman ngayon mga kabayan. Sa 1 degree Celsius ata matutunaw din yung mga snow na yan. Kaya medyo lata-lata na yung snow. Hindi kasi siya mabuo pagka 0 degrees, 1 degree Celsius. Pero pag minus degrees, titigas yung snow na yan. Oras natin ay alas 10 na po ng umaga. Meron napakadilim pa rin. Ayun, nandito na kami sa office mga kabayan. Dito kami sa labas. Yung office namin, ayan po, or sornerit po. Tapos yung kwarto ko mga kabayan, malapit lang. Ay po yung kwarto ko sa gilid. So yung office ko, company ko, yan, ito lang. Company po ito. Tapos may security po dyan sa itaas. So dyan kami kukuha ng kontrata mga kabayan, no? Yung papel namin. Kali nakuha na po namin yung permit namin o local permit dito lang po ito sa Greenland. Dalawa po kasi yung permit namin mga kabayan, no? O mag-umpisa muna sa municipal permit o dito sa Greenland, yung work permit namin ipapasa local permit. Pag na-approve yun na din yung dadali namin, isi-send namin online dun sa Denmark para ma-approve din mga kabayan, no? So dalawa yung pagdadaanan ng mga papel namin. Pag nakakuha kami ng work permit dito sa Greenland, isasabit namin yung passport, yung mga payslip, mga kontrata namin dito sa company, tapos isasubmit namin dun sa Denmark, tapos mag-aantay kami ng approval kung ma-approve nga ba yung aming pinasa na work permit. Kapag na-approve yun, automatic na yung mga kabayan, magpapatuloy ka na dito. Pero ang sabi nila 2 years na daw yung working visa namin sa Denmark. So ibig sabihin 2 years pa bago ma-expire. Kasi dati mga kabayan, no, 1 year, every 1 year nagre-renew kami. So ito, nirenew pa kami ng company namin. So ibig sabihin kailangan pa kami. So ito mga kabayan, no, bali yung company lang namin ito ang nag-apply ng work permit namin dito sa local. Pero yung mga nag-fill up mga kabayan kami. Kasi dito, hindi mo pwedeng iasa lahat dito sa mga lokal na kailangan mo sila mag-fill up ng mga pangalan mo. Pirma mga kabayan sila, kung may pipirmahan sila magpipirma, pero yung magsulat ng mga pangalan mo, mag-process ng mga documents, dapat ikaw mag-asikaso kasi pag iasa mo sa kanila, minsan kulang, tapos matagal darating dahil nga kulang. So, pag may alam ka dito sa mga papers, ikaw na lang mag-process, pirma na lang nilang kailangan mo. Ngayon mga kabayan, break time natin ngayon. So, kakain tayo ng pandesal. Ito yung pinabaon ni Mrs. Niluto niya ito kanina madaling araw. May sobra pa naman nagdala ko. Ito po, kain po tayo. Alas 3 na pala dito. Yung kasama ko, sabi niya uwi na daw siya nung sasama ba daw ako. Kasi magkasama kami pupunta dito. Alas 3 pa lang umuwi na sila kasi 8 hours na sila. Sabi ko mauna ka na lang uwi kasi tatapusin ko muna yung trabaho ko. Dahil alas 5 ako umuwi kasi nag-overtime ako mga kabayan, 3 oras. Sayang din naman, nandito tayo. Tapos sabi ko sa kanya, maglalakad na lang ako, kapunta ng bahay. Kaya sabi niya, okay. Kasi sa bukas doon ako sasama sa kasama ko. So ayaw ko namang iwan itong project na uuwi ako ngayon. Bukas may trabaho ako sa kabila. So tapusin ko muna ito dito. Ayaw muna tayo para malakas. Ang sarap ng pandesal.
Parang pangisan ka sa akin. Malambot. Napakalamig dito kasi nasa underground ako. Ipakita ko sa inyo ha. Tinatrabuan natin. Underground to. Tingnan niyo itong mga bato. Para sa mga granite mga kabayan. Kumikislap ito. Tapos itong pundasyon, pinakain nyo na lang dyan. Oh. Bali nagiging pundasyon na itong bato na ito. Yan, hanggang doon. Yan. So sa itaas natin, ito na yung hospital. Ito naman, ay kwanto dito, underground to dito. So, kwanto dito, pundasyon lang dito. At saka dito dumaan yung mga tubo. At yung linya ng kuryente namin dito. Yan, hanggang doon. So, medyo ko dito. Malamig. Kadalasan kasi dito ng mga lokal mga kabayan, mga Greenlander, alas 8 lang, 8 hours na talaga sila magtrabaho. Pag 8 hours mga kabayan, okay na sa kanila. May iba naman dito na pumapasok sila 3 araw sa isang linggo. Madalas absent sila kasi madalas sila nagkakasakit dito. Tayo mga Pilipino dito, gustong-gusto ng mga taga dito kasi hindi tayo nag-absent, nag-overtime pa tayo pag kailangan nila. Trabaho talaga tayo, kahit may sakit, pumapasok tayo. Yan ang nagustuhan nila dito sa mga Pilipino dahil maasahan talaga nila sa trabaho. Yung trabaho na kailangan nila, ginagawa talaga. Hindi kagaya dito sa kanila na pag ayaw nila na magtrabaho, wala talaga mapilit sila dito, hindi mapilit yung tao dito. Kasi taga dito naman sila mga kabayan, may karapatan sila. Tayo Pilipino, magreklamo ba tayo, trabaho yung pinunta natin dito. Kaya okay lang sa kanila na magreklamo sila, hindi sila magtrabaho kasi taga dito sila. Hindi lang sila patrabahoin ng kumpanya na ito, pwede siya mag-apply iba. Pero tayo ng mga Pilipino, nandito tayo, bawal tayo magreklamo kasi tayo nga yung hinire nila para maasahan, para magtrabaho dito. So kung magreklamo tayo ay pwede tayo pauwi ng Pilipinas kasi hindi tayo taga dito. Grabe mga kabayan, pagod na pagod ako ngayon. Kararating na natin ng bahay kasi naghila kami ng kable, napakalaki. Dalawa lang kami ng kasama ko. Ang nangyari ngayon sa aking uniform, ito po, punong puti kasi lumuhod po tayo dun sa putikan, gulong-gulong. Ngayon, papalaban natin to sa anak natin. Yan, ito po, ganito po yung itsura natin. Putusan ko yung anak ko. Dito na po tayo ng bahay. Tingnan natin kung anong ginagawa nila. Where's Axel? Papa. Laban mo nga yung uniform ko. Oh? Yan, kaya mo to laban? Yeah. Washing mo? Kasi pagod na pagod ako, wala talaga akong lakas. Grabe na ubos yung lakas ko. Nagkuhan kami ng kable, kuryente. Yan, hubarin ko muna ito mga kabayan. Laban doon ng anak ko. Marunong ka ba maglaba? Oh. Bantay ka ha. Tanggalin muna natin itong ating uniform kasi palaban natin sa anak natin. So, yun o. Grabe kadumi mga kabayan. Ganito talaga yung trabaho ko minsan. Pag walang snow, puno ka ng dumi. Normal lang yan kasi trabaho namin. Hanap natin construction worker tayo. So, ito yung mga uniform ko. Mabuti na may anak tayo na mautusan na natin. Ayun yung isa. Bunso ko, sumalubong na. Hindi makapagantay. I will remove my jacket and uniform. Kuya will wash this one. Yeah. You know how to wash this? Yeah. Yeah? Okay. You're the one to wash this one. Put in the washing machine. You know? Yeah. Yeah daw. Laban niya daw. Amaya, you're the one to wash my clothes, huh? Yeah. Uniform? My uniform? Because Papa was tired? Yeah daw. Ato na. Sis, wait. Ayun, isalang muna. Yan, palaban ko muna sa anak ko. Pasensya na kayo dito sa aming laundry area kasi common ito mga kabayan. Hindi na po kami ang nakagagamit nito. Bali, 4 po kami gumagamit dito na sa apartment. Ito po. Alam mo na gumamit niyan? Sino yung laban? Natin yan. Ikaw din laban yan. Kunin mo na. Ito mga kabayan, dryer po ito. Ayan po yung washing. Tapos common po namin na rep. Dito, may sumasampay din dito. Dito sa amin, sa kasama namin to. So may mga gamit po dito. Ayan, sari-sari lang po yan mga kabayan. Kasi nga,
dito sa bahay namin ay hindi lang po kami ang nakakuan dito sa kwarto. Bali sa kwarto, solo namin yung kwarto tapos may kusina, pero yung common laundry yan. Halo po kami, may gumagamit din to po minsan. So, si Axel, alam niya na ito maglaba kasi ilang beses na to siya nakalaba eh. Maganda mga kabayan, pag may washing kasi hindi ka na magkusot eh. Hindi kagaya dati nung OFW pa ako mga kabayan, no? Naranasan ko magkusot kasi hindi ako nasanay sa washing. Sa Pinas mga kabayan, no, hindi ako nag-washing talaga. Yung nag-abroad na ako sa Saudi, doon ko na nasubukan na mag-washing. Kasi parang sabi ko parang hindi malinis ah. Pero wala naman kasing dumi sa mga kabayan, sa abroad yung damit namin kasi maintenance na ako dati. Hindi ako na dudumihan talaga kaya wina-washing ko. Pero dito sa Greenland, bihira naman dito maalikabukan din kasi yung lugar nila ay mabato. Ayan, maputik-putik lang minsan pagka naghukay kami. Kanina sa labas naghukay kami. Kasi may mga buhangin. Oh. Pagkatapos, Lagay dyan. kunin mo na yan. May puno na oh. Tapon mo na. Ang ganit. Yan. Pasok mo dyan. Okay. Kunin mo yung filter ha. Pasok niya muna yan mga kabayan. Tinuturuan ko yan siya. Pag napasok niya yan, i-check niya muna yung tubig ng washing. Kasi pag puno, i-check niya muna yung tubig ng dryer. Kasi pag puno itong tubig ng dryer, Hindi, babasa kaya ako. basa, hindi siya hindi siya mag-init. Check mo yung filter. Ha? Ang filter, kunin mo yung filter. Alam mo, pag kuha ng filter, tanggalin mo yung tubig. Ayun, Hindi pa oh. Sige, kunin mo na lang kayo. Dalawa yung kuha mo mamaya. Linisin mo ito minsan, oh. Yan. Kasi hindi lang kami yung gumagamit dito. Bali, 3 po kami dito gumagamit. Ibaba mo. Doon mo pasok niya dyan. Yan. So, itapon niya yung tubig. Kasi dati mga kabayan, yung naglalaba siya dito, pag nag-dryer siya, hindi tuyo. Kasi yan, may tubig pala tanggalin to. Siyempre, pag bago pa tayo, hindi natin alam. Hindi naman tayo nakasanay ng mga dryer sa Pinas. Patuyo lang naman tayo sa init, sampay lang, tapos laba. Wala, hindi talaga ako nakagamit ng washing sa Pilipinas mga kabayan. Nakagamit na ako nung nitong nasa Greenland ako. Bumili ako ng washing. Kasi uso na ngayon yung ng washing eh. Sabay na tayo sa uso. Makaluma na kasi yung kusot-kusot talaga. Okay na yan. Pasok mo dyan. Tanggalin mo ito. Pasok mo dyan. Yung filter, tanggalin mo man yung filter dyan. Yung filter. Baba, tanggalin mo. Turuan kita. Tanggalin, buksan mo. Ay, may filter oh ito. Tanggalin mo yan. Isa din yan sa hindi magkuhan. Puno, hindi. Wala pa. Ibalik mo. Minsan marumi yan, tanggalin mo yan. Check mo kung naipit ba yung kuhan. Yung Damit. Naipit oh. wala. Ay, naipit. Ituot mo. Tapos anong set mo yan? Ilang oras? Aray. 3. I-push mo matagal. Pag tumunog isa, pwede na. Huwag ka na magpindot dito. Ayan, pindot. Ayun, laban mo yung sa akin. Please. Okay. Ayan. Kaya dito pag may washing, kahit bata lang, turuan mo kami. Kaya na may washing yan. Pag wala ka ng time talaga na, minsan hindi na ako makakuan eh. Pag galing ako sa trabaho eh. Ayan si Axel, natututo yan kasi isalang niya lang yan dyan sa loob. Pati yung gloves ha. Yan. Kung may anak ka talaga dito, turuan mo siya ng gawaing bahay, matuto yan. Hindi naman mahirap yan. Maglagay ka lang ng damit. Ayusin. Maglagay ka lang ng damit sa washing, tapos lagyan mo lang ng sabon, paikutin. Dati kasi mga kapatid, nakakatamad no? Kasi kusutin mo pa. Mayroon pa yung pakang. Alam mo yung pakang? Paluin. Wait lang, i-check muna yung kwan. Lagayan ng sabon-sabon. Sabon. Yan, lagay ka ng sabon. Sa atin ba yan? Atin to. Sige. Yan. Lagay mo yung sabon. Yan, matuto ka na para kahit ikaw na lang, hindi ka na magpalaba. Dati, nung mga bata kami, matanda na kami, yung mama namin naglalaba, kaya nagkasakit ng TB. Dahil nga sa puro kusot-kusot yun siya palagi mama ko. Tapos yung damit para nang masira dahil sa grabe maglaba. Ngayon, wala na. Washing na lang lahat ngayon. Sige na. Itulak mo na. Ayan mo na yan. Automatic na yan. Yan. Tapos ikutin mo sa, ayan. Pwede na yan. Huwag dyan. Okay. Okay na yan. Let's go. Yan, tapos na mga kabayan na. Good morning mga kabayan. So,
So nandito kami sa bagong trabahoan namin. Ito po ay eskwelahan ng mga nurse dito at saka dormitory. Malapit din po ito sa hospital. Ito po mga kabayan, eskwelahan pala to dito ng nursing. Ngayon ko pa lang nalaman kasi mayroon po kaming project dito, fire alarm. Ito po papel namin kasi magkakabit kami ng fire alarm dito. First time ko lang na may eskwelahan pala dito ng nursing. Ito pala yung puti dito. Tapos yun, hospital yun, sonahan. Tapos yung kasama ko. Pasok tayo dito. Eskwelahan to dito. Mayroon din siyang dorm. Ayan po siya. So pasok tayo dito. Trabaho kami dito dahil Sabado walang pasok. Kaya pwede kami dito magtrabaho, magbutas-butas kami. Ito po yung itsura dito mga kabayan. Bali dorm to dito. Doon po sa kabila ay paaralan sa dugtong nito. Yan, napakaraming kwarto. Pero wala tao to dito. Yan, empty to dito mga kabayan kasi nga tinatrabahoan muna namin ito. Lalagay po kami ng fire alarm. Ang gagawin namin ngayon mga kabayan, bali tatanggal kami dito ng mga ceiling kung saan pwede namin mailagay yung mga wire. Ayan, alas 9 ng umaga. Madilim pa rin, no? Wala pa rin araw. Hindi na ata makikita yung araw dito sa Greenland. Hindi ko lang alam kung ipag-asa mga kabayan. Alas 9 na. Kaya po itinatrabuhan namin na school at dormitory ng mga nurse. Sa baba, dyan lang din yung hospital, malapit lang. Wala na talagang araw. Alas 10, wala pa rin araw. Ayan. Hindi na makita yung araw dito sa Greenland. Yan po yung panahon natin ngayon. May araw. Ha? May araw kaso May good morning ba? May morning. morning, wala lang kuan, sunset. So wala lang kuan, sunrise. Yan, ito pa yung tinatrabuhan namin sa loob. Abli ni Sabado. Ito, alas 10 mga kabayan, medyo may konting liwanag na. Hindi naman siya liwanag. Makulimlim pa rin, pero makikita na natin yung daan. Yan, ito na po yung itsura ng school, nursing school dito at dorm. Tapos sa baba natin, yun po yung hospital, yung yellow. Yan. Kami ng hardware. Bibili kami ng gamit. Ito po yung umaga natin. Ito po yung alas 10 ng umaga. Wala ng araw mga kabayan. Hindi namin alam kung hindi namin alam kung sisikat pa ba yung araw. Ganito yung itsura ng alas 10 ng umaga sa Greenland. Binuksan namin yung pintana dahil yung sasakyan namin wala ng blower. Nagmumoist na po dito. Ito mo yung mga modern yun ng mga building. Maganda dyan tumira kaso mataas naman yung bayad ng 1 OPA. Mahal. Hindi natin kayanin yan. Ayan. So, dito mga kabayan, pasok kami dito. Ito po ay isang hardware dito kung may mga gamit ka na bilhin. Dito hanap po kami ng screw kasi gagamitin namin dun sa project. Ito po yung hardware nila dito. Yan, kompleto po dito. May mga damit din po dito na pang trabaho at pang camping. Bluetooth ba yung kuwan? Alas 10:30 mga kabayan. Ito yung itsura. Yan, wala pa rin araw. Dito na kami ulit sa tinatrabuhan naming hospital, school at dorm. Kumuha lang kami ng gamit. So ito po yung harap natin. Maulan at mafog. Medyo malamig. Pero trabaho pa rin tayo. Yeah, ito muna yung natapos namin. Ay mga kabayan, naglagay po kami ng mga pipe dyan para wire sa fire alarm control. So ito marami pa kaming ikakabit dito. Ito po yung mga dorm po ng mga student dito. At saka ito po yung sample. Ayan. So empty to dito kasi ginagawa pa. Ayan. Pag estudyante ka dito, dito ka tutuloy. Yung CR nyo sa labas, tapos yung lutuan. Ayan, napakarami niya. Ayan. Pauwi na kami. Advantage dito mga kabayan, kapag yung anak mo mag-aral ng nurse dito, kapag maliit dito sa lumaki, madali lang sa makapagtrabaho. Yan, ganito yung mga accommodation dito ng mga nag-aaral ng nurse. Yan po. Empty to empty. Yan. So maganda dito, no? Mag-aaral ka libre. Tapos mabilis ka lang makapagtrabaho dahil kulang yung nurse dito. Yan, ito yung mga ice dito sa Greenland, no? Mga iceberg matataas, oh. Parang nasa kuwan pa yan, mataas pa yan sa 20 floor siguro. Ayan, so ganyan kasulid yung mga iceberg dito.
Yan, pauwi na kami mga kabayan. Alas 12 lang kami ngayon. Sabado dito kasi. Pahinga na din kasi rest din na namin bukas. Yan, huwag tayo pa sobra trabaho dahil hindi na uubos yung trabaho. Pero yung katawan natin, kasakit tayo, kulang pa yung pera. Ayan, so saktong trabaho lang kami mga kabayan, no? Pahinga rin kami minsan. Ayan po yung mga building dito. Ayan, alas 12 na po, wala pa ring araw. Ayan, so nandito na kami sa loob ng mall mga kabayan. Ito lang po yung mall nila, hindi naman kalakihan. Kung napapansin nyo, mayroon na pang mga Christmas light. At syempre ito po yung Christmas tree nila dito sa loob. Ayan, so napakaganda yung Christmas tree nila, no? Oh, smile kayo, smile, smile. Kasi picture ito. Ayan, oh, another position. Another position, another bunganga. Si Amaya, oh, another position. What is that, Amaya? Video. You can give me donut? Huh? House taste yummy? Yeah, thank you. Yan, binigyan niya ako. Oh. Papa did not like. Axel, ikaw naman. Bigyan niya. Tingnan, Axel. Ayan, nandito kami ngayon, kumakain kami ng pizza at saka french fries. Tapos ito po, shawarma. Burger kay Mrs. Si Maya. Do you like this? Nandito kami sa may mamak. Where's your money? Money have money. Mommy have money. Who's uy. Takbo na. Tanda ng anak ko. Dati nung dumating ako dito mga kabayan, nilalayan ko pa to maglakad. Ngayon siya na lang naglalakad, nagtutulak pa, tumatakbo pa. Kaya mabilis ang lumaki talaga yung mga bata. Kaya maganda pagkasama mo yung anak mo, masubaybayan mo yung paglaki niya. Kasi pag nasa malayo ka, hindi mo alam yung ano na sa kalaki, ano na yung itsura niya, makikita mo na sa video call. Pero dito masusundan mo sila.